last time naputol tayo sa Mark, naalala niya? Pala nabanggit last time doon sa Matthew 28. Sige. Sister Dalaga Bar Simon. Ni Jesus na magbaptize po in the name of the Father, the Son, and Holy Ghost. Humayo daw po sila para ituro daw po yun hanggang sa end of the world. Okay. Yan yung batayan sa bautismo ng ano? Ng oneness? O ng anong batayan yung nagbabanggit Trinitarian ng po. Trinitarian. Trinitarian? So, Bar Simon, narinig mo na ba yung bautismo sa bigkas ng Father, Son, Holy Ghost? Ama, Anak, Espiritu Santo? Opo. Brother Joseph, narinig mo na yan? Ano nyo patutunayan na isa lang ang babanggitin, hindi tatlo? Ang binanggit po kasi dito name po, hindi po sinabi na title. So, ibig sabihin kapag sinabing name, iisang pangalan lang po iyon. Another puntos yun, yung title. Sinabi niya name, hindi niya sinabing title. Kasi kung title ang binanggit niya, then pwede mo banggitin Ama, Anak, Espiritu Santo. Pero ano yung ebidensya mo na isa lang ang babanggitin, hindi tatlo? Isang pangalan at hindi tatlong pangalan. Yung name, Ako. Mima. Kasi, diba, sa Matthew 28:19, ang sabi is, name, hindi names. So, ibig sabihin, isa lang, singular. So, ibig sabihin, isang name lang yung mag-fulfill dun sa tatlong title. So, since yung Father and yung Son and yung Holy Ghost is hindi name, role sila or title, hindi sila identity. So, yung nag-iisang name, nagpo-point siya na si Jesus lang talaga or Jesus lang yung nag-iisang name. Okay. Sana ma-share nyo yan sa Tubi, no? Ganyan lang kadali. Siguro more than kalahati ng mundo hindi pa alam yan. Sharean nyo yan. Okay. Hindi lang sa sa private message o message request. I-post nyo pa yan. No? Post nyo sa timeline nyo, post nyo sa mga giant groups. Okay. Di ba ang name ng Jesus, name lang ng Son yan? Bakit mo sinabing name ng Father at Holy Ghost na may isang same name lang sila? Sino makasagot? Ako, Kasi kasi mababasa natin sa Hebrew 1 na may isang pangalan na ipinamana yung ama sa anak, which is yung Jesus nga. Anong version? Wait lang, wait. Di ko tama kung tama yung sinabi kong verse. Pero sinagot ko kasi yan nung nakaraan. Wait. So, i-share natin sa tao na minana ng anak yung pangalan ng ama. Hebrews yan. 1. Bukod sa Hebrews 1:4. Ano yung sabi sa Hebrews 1:4? Wait lang, nawala. Sabi sa Hebrews 1:4, being made so much better than the angels as he hath by inheritance obtained a more excellent name than they. So, Joseph, ito lang gagawin nyo. Simon, ito lang gagawin nyo. I-share nyo to sa labas. Ito napaka-babaw basic na. Pag-check kung mababaw basic, 20 years ago na to eh. O more than 20 years ago. 25 years ago na message to. Sa Kogyo. Kung susundan mo yung mga churches, 1913 revelation pa to.
ng mga oneness. So dapat i-share nyo, bakit? Gusto nyo ba makatanggap ng pagpapala? Ito yung tunay na pagsamba. Ma-share yung salita niya. Ito yung malalim na pagsamba. So yan lang gagawin nyo. Tubig. Ngayon, kung huwag kayong mag-isip na wala akong pakinabang, walang pera dyan. Actually, Diyos ang nagbibigay ng buhay sa atin. So yung kaunting gagawin mo, may reward ang Diyos sa'yo. Actually, maraming naibigay ng Diyos sa atin. Konti lang na isusukli natin pabalik eh. Okay. Tapos na Father, pinamana ang pangalan sa Son. So yung name Jesus, minana lang pala niya. Sa Philippians 2:9, ano yung nakasulat dyan? Ano yung sabi sa Philippians 2:9? Hindi ko to na-expand last time. Buksan niyo yung Bible. Binigyan po Joseph. siya ng name. Binigyan siya. Binigyan po siya ng name above above every name po na ibinigay po. So, yung name na Jesus, ibinigay, hindi pala original sa anak. Di ba? Sa Hebrews 1, 1:2, tagapagmana, itinalagang tagapagmana la lahat ng bagay. Kasama na yung pangalan. At marami pa iba, no? Pero hindi tayo magagadhid eh. Dito tayo sa sa Holy Ghost. Paano mo mapatunayan ang pangalan ng Holy Ghost ay Jesus din? Paliwanag ka lang, Simon, Terlisa, Joseph, Dalaga, Beverly. Yan. Mr. Beverly, pwede mo sabihin, hindi mo lang alam. Hello, Brother F. Sorry, ano yung tanong ulit? Paano mo nalaman ang Holy Ghost ay pangalan ng anak? Pangalan ni Jesus. Pangalan niya ay Jesus din. Ay, Paano mo wait. nalaman? O, sagot mo na, Simon, Lisa, Joseph. Ruth, kung may alam ka, pwede ka sumagot na. O, sagot mo na kaya. Beverly, sabihin mo lang di mo alam. Hello po, Very good. Brother. Ano po ulit yun? Hindi ko po na may nag-ano po kasi sindahan namin. Paano mo nalaman na ang pangalan ng Holy Ghost ay pangalan din ng anak? Pangalan din ng ama. Yung ano po, yung sa union of the Son and Father ba yun? Dahil doon. Okay. O sige, iba naman. Lisa, Joseph, Dalaga. Beverly, sabihin mo lang di mo alam. Pero kung alam mo, pwede mo sabihin. Kung di mo alam, sabihin mo lang di mo alam. Sa John Beverly. 14:26 po sinabi ni Jesus na magsusugo daw po yung ama ng Holy Ghost sa kanyang pangalan. Okay, isa yan. Whom the Father will send in my name. Sasabihin nila, authority lang yan eh. There's more deeper reason, no? Parang may authority yung Holy Ghost ng pangalan ni Jesus. Yan yung katwiran ng ibang hindi maniwala. Pero, ano pang ibang mas malalim na ebidensya? Sige. Yung clue, yung binanggit ni Simon, di lang niya may ipaliwanag Sa ilog ng Jordan po, nung bumaba yung Holy Ghost, sinabi na I and my Father are one na, yan. hawig kay Simon yung sagot mo. Yung ano Pero po, may mas yung bumaba po yung dove, sinabi niya po doon na po, yung fullness of Godhead, nasa kanya na yung attribute. So, yung name, binigay na din sa kanya lahat.
Okay. Kailan tumbok? Sige, maganda naman ang sagot nyo eh. Pwede nyo i-share yan. Yung mga hindi nakikipag-debate, matatanggap yan. Pero yung ibang masyadong technical, hindi ka makukuha, hindi mo sila maliliwanagan. So, shortcut na sagot para ano yung try lang. O Beverly, sabi mo lang kung di mo alam, sabi mo. Parinig lang boses. Anong sagot niya ulit ni Simon? Nasabi mo malapit? Hindi, yung mga sagot nyo, hindi lang natumbok. Sabi niya, binautismoan, binigay sa kanyang lahat ng kapangyarihan, ganyan. Yung sagot ni Simon eh. Ako Hindi din, po, Sir, Brother, ano ang sagot? ang sinagot, Brother, pang sinagot ko, sabi ko po yung union, yung union ng Father and ano, kaya Maaga-aga, naging sinabi niya. Jesus yung Holy Actually, Ghost, yan ang sabi ko. mas malapit ka to. Ang comment ko, advanced na nakakaintindi lang tayo yan. Kailangan may sasabihin ka sa mga baguhan, may sasabihin ka sa mga Trinitarian, sa mga Arian, sa mga Unitarian na dahilan, no? So yung union, advanced, kanina pa sinabi yan ni Simon, sabi ko clue ninyo yan. Pero Ako na. pagkausap niyo baguhan, hindi niyo na maintindihan anong union. Di ba? Kasi ang kausap mo, tayo-tayong nang nakakaintindi. Kailangan sumasagot kay kunwari ang nagtatanong wala pang alam dun sa deeper revelation ng Godhead. Okay. Sige, Sister Mima. May shortcut na sagot. Ako po. Sa Genesis, ay sa John 14:26. Sa ano to kay Jackson. Sa John Sinagot na yan. 14:26, I sinabi will doon, send the Father will send the Comforter in my name. ay nasagot na ba yan? O edi, Nasagot na yan. Ako, Dalaga. ang sagot ko, kaya Jesus din ang name ng Holy Ghost kasi galing yung Holy Ghost sa Ama. Kanino ba galing yung name? Sa Ama. So, ibig sabihin, yun din ang name. Dahil galing sa Ama yung name. Ako ulit. Malapit-lapit si Dalaga pero hindi pa natumbok. May shortcut na sagot dyan. Ako. Malapit-lapit lang Sabi yung kay dun ni- Dalaga, no? Sabi ni Tinugo ng Ama. Jackson, Oo. Sabi ni Jackson, wala daw tayong mababasa sa Bible na may iba pang binanggit na pangalan para kay sa Ama, sa Diyos at saka sa Holy Ghost. So, iisang name lang daw talaga yung binigay, which is Jesus. May nabanggit kang kataga na yun ang sagot. Of course, kinakot mo si Jackson, no? Pero may shortcut na sagot dyan na parte nung binasa mo kay Jackson. Sige. Wait. So yung kay Simon Clue, Dalaga, malapit na. Pero iba lang ang wording, may konting wording lang siya eh. Sinugo. Hindi pabor sa Trinitarian yan, no? Hindi, may tama naman yung sinabi ni Dalaga. Pero, Brother Epito, kay Jackson din to. Baka mag-amen ito din na yung yun. mga Trinitarian. Sige, okay. Sabi niya, yung Holy Ghost, di ba yung Father is Spirit? Yung Holy Ghost, same Spirit din yon, yung Father siya. So, isang Spirit lang yon, same lang yung Father and yung Holy Ghost. Same identity, different description. So, kung yung name ng Father is Jesus, since yun lang naman yung binigay na pangalan sa Bible, ibig sabihin, yung pangalan din ng Holy Ghost is Jesus. Okay. Yan na yung eksaktong sagot. Kung mas shortcut pa dyan, Yung, Jesus ang name ng Holy Ghost kasi yung Holy Ghost mismo yung Father. Yan. Sinagot mo na eh. Hindi, shortcut nga. Shortcut. Parang ganyan. Mas shortcut, mas mabilis makuha ng tao. Mas magugulat na ng tao. Ha? Yung Holy Ghost, siya pala yung Espiritu ng Ama? Siya rin yun? Parang share kayo ng Godhead din eh. Pero pangalan ng tao. Shortcut ko na. Yung pangalan ng Ama ay Jesus. Since yung Holy Ghost is Ama din, yung Ama din, ibig sabihin yung pangalan niya ay Jesus din. Okay. O, gamitin mo naman yung sa anak. Sa anak naman. Actually, nagtagal tayo last week dyan eh. Dahil may mga talata na yung anak yung Holy Ghost. Ngayon, kahit hindi nyo na balikan yung talata, pwede nyo i-quote yung talata, huwag nyo na basahin para hindi magtagal. Quote nyo lang kung maalala nyo.
paano mo sasabihin, siyempre mas kilala nila yung Jesus na pangalan ng anak eh. So paano mo patunayan na yung name ng Holy Ghost ayan din ang name ng anak? Kasi, tumbok na sagot din katulad sa Kasi ama. nag-dwell sa kanya. Sabi Malayo, ni, malayo. dun sa ni Cristo, I have come in my Father's name, dyan sa verse. Ay, dun sa ibang verse. Ama rin yan. I have come in my Father. Nalimutan ko na ang verse yan You believe me not. John 5:43 yan. I've come in my Father's name. You believe me not. Okay. So, yung gusto kong sagot, yung katulad ng simpleng sagot. Parang tinetrain ko kayo. Paano kayo mag-share? Yung kanina sa ama, di ba may shortcut na diretsahan. Wala na mahabang. Kasi kung marami kayong wording, mas malilito yung tao. Nagwi-witness kayo. Sana magamit nyo to kahit pantubi, no? Kahit Godhead mo na yung pantubi nyo, tsaka baptism. Marami kayong utang na tubi eh. So ito, dahil adventurous to. Habang nagtutubi kayo sa, nag-evangelize kayo, tungkol lang sa paksa na to. Higit pa sa kalahati ng mundo, hindi alam to eh. So sana marami kayong ma-witnessan, post kayo sa mga giant groups, na English at Tagalog. O sige, paano nyo ipapaliwanag? Yung Holy Ghost, pangalan, ay pangalan din ng anak. Kasi, Acts 2:38. Acts 2:38. O yan ang fulfillment ng nandun sa Brother, yung sagot kanina ni ate. Si ate ba yung sumagot ng John 14? Oo, John 14:26. Ayan, sa John 14:26, sinabi kasi doon na yung Holy Ghost na ipapadala ng Ama sa pangalan ni Kristo. Isang ebidensya yan, in my name, whom the Father will send in my name. Okay? Pero, merong katulad ng shortcut ng Ama. So, banggitin ko lang yung binanggit ni Bar Alan na Acts 2:38. Acts 2:38, ang fulfillment nung Matthew 28:19. Kung makita niyo yung drawing, yung tulay, nasa kabilang pampang yung Matthew 28:19, sa kabilang pampang Acts 2:38. Paano mo idudugtong? So tignan mo Bar Alan yung drawing, no? Kasi ganyan din ang progressive revelation ng mga oneness. Diba yung Father, Son, and the Holy Ghost? Ano yun? Nasa Title. kabilang pampang Matthew 28, di ba? Ayun yung title na binabanggit. Kasi title Oo. lang yung Title lang yung Father, Son, Holy Ghost. So yung name is singular, which is Jesus. Oo, Yun singular yung name. Oo. Okay, so malawakang sharing yan. Kung yan na yung paliwanag mo. Kaya yun ang ending nyo dapat. Tinuturo mo sa mga hindi pa nabautisman sa pangalan ni Jesus. Bakit pag susundin mo yung Great Commission, bakit kailangan pangalan ni Jesus ang banggitin mo? Ayan yan. Yan yung sharing na binabanggit mo, Bar Alan. Ang tanong ko muna, limited sa Matthew 28:19. Patutunayan mo na kanina sinagot mabili. Yung pangalan ng Ama, pangalan din ng Holy Ghost. Kasi yung Ama, yan ang Holy Ghost. Ito naman ang tanong ko. Patunayan mo, paano mo patunayan na ang pangalan ng anak, yan din ang pangalan ng Holy Ghost? O sino yung magsasalita? Sina? Hello? Ay, ako. Try lang ulit. Ikaw ba yung nagsalita? Okay. Oo. Kaya masasabi na yung pangalan ng Ama ay pangalan ng Holy Ghost kasi 'di ba si Jesus is pangalan ng Diyos na ibinigay niya sa anak. And since yung Diyos is siya din yung Holy Ghost, ibig sabihin iisa lang yung pangalan nila, Jesus. Okay, nasagot na yan kanina. At saka okay ang paliwanag mo, basta meron kang to be disciple. Pero kung may kausap ka lang, yung ganyang haba ng paliwanag, hindi niya agad makuha.
either ka-sharing o ka-debate, no? Naghahanap ako ng shortcut na kataga. Kasing shortcut nung kaninang, yung Ama, yan din ng Holy Ghost, kaya yan din ang pangalan niya. So, ano yung sagot nyo sa anak? Similar lang, to give you a clue. Sige, sino try? Same kataga. Isinend yung Holy Ghost. Ha? One spirit. Malapit-lapit yan. Clue yan eh, clue. The Pero, Holy Ghost is hindi ka sent in maging Jesus' extreme oneness. name. Ha? Holy Ghost is Ano? sent in Jesus' name. O yan na rin yung for John 14:26. Pero pwede nga sila sabihin na katwiran na hindi ibig sabihin sa authority niya. So, isang statement lang na patunay na matinding patunay ito. Na yung Holy Ghost pangalan ay pangalan din ng anak. Pangalang Jesus. Kasi wala na magsabi. Kasi yun yung nananahan sa kanya. Ay baguhin mo pa ayusin mo yung statement. All Kasi power is given to me in heaven Yun and ang earth. iba- sumasa kanya. Ito yan. Sumasa kanya. Anong salita may, pa? may mas shortcut pa dyan. May mas shortcut pa dyan. Ang nasa kanya. Hindi nasa kanya ang term. Okay, bigyan ko Sumasa kayong clue. kanya. Siyempre, Ama yan, yung Espiritu ng Ama. Yung Ama, yan din ang Holy Ghost, kaya ang pangalan ng Holy Ghost, pangalan ng Ama. O gayahin mo yan para sa anak. Gayahin mo lang yung statement para sa anak. Yung pangalan ng Holy Ghost, yan din ang pangalan ng anak kasi Yun din ang Kasi pangalan nasa ng kanya Ama. ang Holy Ghost. bigyan ko Dahil na lang ang kayo Holy ng verse para medyo exciting yung intriga. John Kasi yung Holy 14. niya kay Kristo. John Kasi yun ang 14:17, isinugok saka sa John- kanya. Ang Di pa rin ibinigay tumbok. sa John kanya. 14:18. Tumbok na yan. John 14:17 Dahil medyo yun ang ibinigay maligoy sa pa. kanya. John 14:18 nandiyan na yung sagot. Sa 14:18. Kasasabi ko lang yung Ama yan din ang Holy Ghost eh. Kasi comforter Okay. yung... Ay, wait. John 14:18. Okay, sasabihin ko na I yung will sagot. come to you. So ano yung sagot? Kasi siya yung comforter. Sabi, Eh, sinend daw ng Diyos yung comforter. Si Jesus yung nagsasalita dito. Di siya yung comforter, yung Holy Ghost. yung ganun lang kasimple. Ganyan lang ka-shortcut. Sana ma-share nyo to. Of course, hindi pa yan tapos. Siyempre, Godhead yan eh. Isipin nila parang extreme oneness, no? Siya yung Ama, siya yung Anak, siya yung Espiritu Santo. Pero, dadaan ka rin sa same statement ng extreme oneness. Na na siya rin ang Holy Ghost. Pero paano siya ang Holy Ghost ang Ama, ang Holy Ghost ang Anak? Paano nangyari yan? Di yung Ama yung Anak din. Ayon sa extreme oneness. Pero hindi, same statement, pwede rin dahil nag-unite. Yan yung ibig sinasabi ni Simon kanina. Yung Holy Ghost ay yan din ng Anak kasi yung Anak ay nag-unite sa Ama in the Spirit. Nasundan niya? Sana ma-share niyo yan ha. Kasi pag hindi nyo share sa labas, head knowledge lang yan. Pag shinare nyo sa labas, may anointing yan. Okay. Sana salita si Beverly. Kahit sa bilang niyan, hindi niya alam. Salta din si Lisa o Ruth. Okay. So nasundan niyo no? Ang ganda-ganda na revelation na to eh. Tinamaan nga in Godhead pero baptism ang topic, name ang topic. Okay, balik tayo sa Matthew 28:19. Kailan mabilis tayo, no? Tanungin ko lang kayo. Ano yung nasa 18? Ano yung shinare ko last time sa 18? Sa verse 18. Yung Kailangan power pala- ibinigay lahat kay Jesus. Okay, ano yung sinabi ko last week?
Sabi ko bagong revelation to kasi dati ko nang nadaan-daanan yan, meron akong katanungan nga din eh. Bakit niya sinabi after resurrection dapat baptism pa lang, all power given unto him na eh. Pero unawa ko nun, baptism eh, nakafocus. Maganda, ikot-ikot picture si Ed dun sa kay God na logos. Parang ina-exam ko lang kayo kung napakinggan nyo last week. Ano yung bagong revelation ko dito sa all powers given unto me? Sa Brother F, sa resurrection na ibigay sa kanya lahat. Okay. Ibig sabihin, yung lumang revelation ko, sa baptism lang binigay. So, yung revelation, nung even nagsimula sa Kogyo, baptism lang yung naikikita ko eh. Yan yung natutunan ko kay Jackson, no? Kay Villagonsa. Pero, si Gandhi nang nagtumulong sa akin mag-inspire na may progressive na kapangyarihan pa sa resurrection. Nung baptism kasi niya, yung katawan di naman glorified eh. Yung spirit lang niya become one. Pero yung katawan wala pang become one. May term ang end time na Diyos yung katawan. O yan na rin unawa ng mga Trinitarian sa oneness. Pero ang tamang sabihin na Diyos ang katawan nung resurrection. So nung in-emphasize ni ganyan, lalo ko napansin, umabante ko na, okay, ang baptism ay transitory period pa yan. Hindi pa yan full born again. Hindi pa yan full na development. Hindi pa yan full na na final man created in the image of God. Yung man created in the image of God, yung full niyan ay resurrection. Okay, yan yung 18, no? O 20 na tayo, 20. Verse 20. Kasi nadaanan natin yung last time, ini-exam ko lang kayo. Sana mag-aktibo kayo sumagot. Lahat kayo, kasi may blessing ang Diyos sa inyo. Okay? O sige, so, yung verse 20 na. Kasi magmamarcos tayo mabilis. O ano yung verse 20? O ano yung shinare ko dito? Dalawa to, no? Observe all things. Tapos, I am with you always. Dalawang topic to. Ano yung topic dun sa kalahati? Unang kalahati. I observe all things whatsoever I taught unto you. Tungkol saan yan? Berean spirit. Hindi. Pwede na rin, no? Isa yan sa bagay na i-observe mo eh. Sige, sino nakaalala? Kung di nyo naalala, pwede kayo mag-hula-hula muna. O 2B ba yan? EA? Training po. Training. Hindi lang yan Disciple. 2B. Kasi ang 2B, isa lang yan sa mga EA, i-observe mo. emergency. Actually, Hukom training. yung malapit-lapit ka na. Almost nandiyan ka na. O sige. Okay na yan, home training. Yung teaching them to observe all things, hindi ka listener lang, may gagawin ka. Yung mag-preach, isa yan. Baptismo, isa yan. Marami. Observe all things. Communion, isa yan. Di ba? Do this in remembrance of me. Yung pamilya, training, di ba? Not necessarily kasing detalye ang turo nila nun sa paliwanag natin, ha? Pero same topic. O same Maring hindi sila nakafocus yan noon. Ngayon, medyo may added adjustment tayo dahil sa sobrang dami ng tukso. Tapos nadadaya yung mga magulang. Basta ang shortcut niyan, yung kalahati niyan, hukom yan. Kung umabot tayo ng John 20:23, yung patawarin mo kasalanan nila, diyan din napapatawad ang kasalanan natin. Dahil may instruction, at pag sinunod mo instruction, in John 20:23, sino mang kasalanan yung patawarin, remit.
napapatawad. Paliwanag ni Jackson, baptism lang to eh. Pero, instruction yan. Tama yung baptism, tama yung paliwanag ni Bar Jackson. Pag binautismo ka lang ba, tapos na yan? Hindi pa. Marami pa. Between Protestante at saka Katoliko, mas tama ang paliwanag ng Katoliko. Nagbibigay ng instruction yung pare, paano mapatawad yung tao. Ang Protestante kasi iba yung interpretasyon nila dyan eh. Mamaya, dedetalye natin yan. Kasi, mamaya dadaanan pa rin natin. So, sabihin ko na, sa Protestante, pinatawad ka ng Diyos, kaya patawarin mo rin yung nagkasala sa'yo. Pero hindi yan ang tinutukoy dito. Ang tinutukoy dyan, makakapagpatawad ng kasalanan yung mga apostoles o kung sino mga tagapagturo. Hukom yan eh. Okay, iwanan natin yung unang kalahati. Yung part A. Dito tayo sa part B ng verse 20. Lo, I am with you even to the end of the world. Ano yung paliwanag ko last time? Mabilis lang. Hello. Hindi ko naalala. Sige, Sister Beverly, magsabi ka lang di mo naalala o di mo napakinggan. Ang magre-request lang kung ilang taong di alam. Parang, Hindi ko alam po, Brother F. Di ko po narinig. Ingay po kasi dito. okay, sino pa? Yung sasagot may pagpapala, no? Sabihin nyo lang, di nyo alam. Sir Joanna, try ka. Bar Magellan, try. Sister Lisa, try. Walang mag-try? Okay. Holy Ghost yan. Paano makakasama ni Kristo ang church? Kung hindi siya ang Holy Ghost, paano sinabi ni Kristo, kasama ko kayo palagi? Ano yun? Metaphorical. So dati kong kasama kay Jun Rivera, hindi si Kristo yung Holy Ghost. Hindi siya nakasama dyan. So pagkasama natin si Kristo, yung diwa lang, diwa. Pero ang sabi ko, last time, literal kasama natin si Kristo. Hindi lang diwa. At saka yung end of the world, church age yan. End of the age yan sa, ano ba yung world sa Greek koinonia ba? Check nyo na lang, no? Yung Greek ng world. Age yan eh. Age yan sa, ano na? Cosmos? Cosmos ba yung nakalagay dyan? Yung Greek niya, Cosmos. Pakicheck lang ha. Parang, basta age yung ano, sa ibang translation. Yung end of the world, almost same na rin ang ano. End of the world literal. End of the age yan. End of the church age. So kung mapakita mo yung church age, no, sister yun. So pakicheck na lang yung Greek ng world, okay? Ang cosmos, universe yun eh. Cosmos nga. Hindi, ang kailangan pakitingin yung sa Matthew 28:20. Tama, ang world ay cosmos, pero doon sa Matthew 28:20 ba, cosmos yung original niyan sa manuscript o hindi? Pakicheck na lang ha. Cellphone, dinidikit lang yung sa kamay, lalabas na yung Greek niya. Dinidikit lang yung daliri. Okay. So, sharing yan tungkol sa Holy Ghost. Si Kristo, ang Holy Ghost. Hebrews 1:2. Gusto ko sana kayo exam kaso sa maikli ang oras natin. Marami pa tayong habulin.
Ano sabi sa Hebrews 1:2? Nagsalita sa atin sa huling araw na to sa pamagitan ng kanyang anak. Nung nasa lupa ba si Kristo nagsalita? Lupa lang? Hindi, kahit umakyat na sa langit, si Kristo pa rin nagsalita. Ano, in behalf lang dahil sa diwa, sa Bible? Hindi. In the form of the Holy Ghost, He will bring all things to your remembrance. I will not leave you comfortless, I will come to you. Aonios, ion. No? Tamo, age nga. Matthew 28:20. Tama ako. Hindi ko inonya, no? Ano yan? Ionios. Yan yung eons sa English. O yan nga yung age. Church age yan. Church age. Kung maipakita mo yung church age, no? Marcos na tayo. Sana mabilis kayo sumagot para makahabol tayo kasi dapat Lucas na yung dinudugtungan natin eh. Ang haba nung maraming version na sa Lucas. Okay. Bukas lang yung verse sa Marcos. 4 na verse lang yata yan. Kasi kung meron kayong maalala, i-report nyo yung narinig nyo last week. Yung sinabi ko tungkol sa Marcos. Medyo nagmamadali pa tayo nun kasi ubos na yung oras eh. Paki-share screen yung Marcos. So 14 ba nag-start o 14 to 18 na? So unbelief yung 14. Ito parang kay Thomas, to see is to believe. Parang tinype ko rin sa atin. Pag walang disgrasya nangyari, hindi pa tayo naniniwala na totoo yung warning. Totoo yung mensahe. Okay, lipat tayo sa Kailangan ko daw mabautismuhan para hindi mapahamak. 16 yun eh. Ano yung nasa 15? Mark I-ano daw yung mensahe, yung ano, 16, 15. i-preach yung gospel sa every creature. Tapos, naalala ko sinabi mo nun, pag sinabi bang every creature, pati ba aso, tanong sa'yo. Dapat PM nyo kay Jason yan. Every creature ba Hudyo lang? Preach the gospel to every creature. Mga Hudyo lang ba sila? O lahat ng tao? Siyempre, Lahat kung po, mga lahat. paano kung ikatwiran ni Gabriel na bakit? Ang tao lang ba ang creature? Wala na ba ibang creature? Paano mo sagutin yan? Kung nakakaintindi po yung hayop, bakit hindi? Pero yung dito kasi sa mundo natin, tao lang yung nakakaintindi, kaya yun lang yung pwedeng pag-preaching. Britain na creature. Okay, yan ang sagot. Okay. Andun yung mga talata. Tinanong ko nga si Jason, di pa sumasagot. Di ko pa nakita yung sagot. 15 tayo, no? Verse 15. Ang pinapoint out lang natin sa verse 14, yung unbelief. Matagal pa tayo maniwala. Gusto natin, makita natin ng harapan eh. Pero huli na yan. Kung gusto mo pa makita ng harapan. Saka ka lang maniwala na nasa may masamang impluensya ang ordinaryong school. Saka ka lang maniwala, may masamang epekto yung bakanteng oras ng bata. Walang offensive, puro defensive lang. So ito yung verse 15, preach the gospel to every creature. By the way, sinong pasok tayo sa hukom? 2B tayo, 2B ha. Ang magpipreach lang ba mga iilang pastor? Sagot kayo. Hindi po. Sana sumagot lahat, no? Kasi may blessing sumagot. Ibig sabihin, lahat kailangan mag-preach. Lahat kailangan mag-2B. Brother, sister, lahat kailangan. Sinabi rin sa Timothy yan eh.
Be instant in season. Preach. No? So lahat kayo involved ngayon. Kung kayo ay kasama sa Great Commission, kasama kayo sa rapture. Pero kung ayaw nyo mag-preach, hindi, baguhin ko yung term. Kung di pa kayo sanay mag-preach, magpatulong kayo. Di pa kayo sanay mag-share, magpatulong kayo. Dapat lahat contribute. Naputol ang boses, pero dapat lahat mag-contribute, yan masabi ni David. Tama yan. Ibig sabihin, huwag kayo tahimik lang dyan. Buti nagsalita na rin si Beverly. At yung hindi lang pagsasalita, ano na yan eh. Hindi nyo alam, spiritual, ano yan, oppression yan. Wala kayo nararamdamang sakit, pero ano yan, para kayong bihag ng spirito. Hindi kayo makasalita pag spiritual. Pag worldly, bokang-boka. Okay. Sa 16, diretso na tayo sa 16. O sino makareport dyan? Hindi na, sa 16. Ako, Sige, pakireport. wala, wait lang na wala. Sabi Yung mo sa last sinabi ng 16, Africa. ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Sa iba, sa paliwanag nila, hindi mahalaga yung bautismo dahil nakalagay lang ay kung hindi sumasampalataya, yun yung hindi maliligtas. Pero sa sagot sa shortcut last week, hindi na sinulat yung hindi na bautismuhan kasi walang kwenta yung bautismo kung hindi ka sumasampalataya. Kasi yung bautismo, bunga ng pananampalataya. Nagpabautismo ka kasi sumasampalataya ka. Kapag ikaw ay hindi sumasampalataya, automatic yung bautismo walang kwenta kasi yung bautismo konektado sa pananampalataya. Kaya di na kailangan banggitin. So kung strictly by the verse tayo, kailangan mo mabautismuhan para maligtas. Kung na-reveal yan, no? Na-reveal. Na-reveal sa panahon mo. Nga, of course, pwede mga tuwiran iba na bautismuhan sa Espiritu. Totoo rin yan. Pero yung tubig, meron dyan. Kasi tubig yung tinutukoy ni Kristo dyan. Sa Matthew 28:19, tsaka Mark 16:16, same verse yan. Kung titignan yung tulay, same related verse. Parang parehong Great Commission, iba-ibang gospel writers lang nagsulat. Okay, 17. Diba hanggang 18 yan. 17, pakireport. Pakilipat yung verse sa 17. 17 naman. Paki-share screen ng verse 17. Okay, paki-report ano yung sinabi ko dito last night. Pagka naniniwala ka daw, yung mga bagay daw na yun, susundan ka, pagkatapos makakapag-cast out ka doon ng devil, saka makakapag-speak in tongues. Kaya sabihin may gifts na ibibigay. So, dati pansamantala nakasama ka sa JMC. Ano yung turo nila dyan? Particularly JMC. Pero karami yung Pentecostal ganyan eh. Bumababa yung spirit ng Diyos, kaya lagi silang nag-i-speak in tongues. Hindi yan yung sinabi ko last week. Walang nakaalala? Ang turo ng JMC. Sige. Ang sign na kaligtas ka kapag nag-speak in tongues ka. O turo ng mga Pentecostal yan, hindi lang JMC. Wala pang JMC, tinuturo na yun ng mga Pentecostal. Speaking tongues is the sign of the baptism of the Holy Spirit. Okay, ewan ko kung binanggit ni Barbanam yan, na si Bar Jackson binabakbakan niya yan. Hindi ko alam kung binabakbakan ni Barbanam yan. Naalala ko lang, may kwento siya, nag-speak in tongues, pero hindi na gumagawa naman ng katampalasanan. Okay. Ano yung sinabi ko last week na unawain nyo yung JMC, Jesus Miracle Crusade. Kinento kami, may ka-sharing ako. Nakipaghamon sa akin, uminom ng lason. Yan, verse 18 yan. Pakita nyo yung verse 18.
humawak ng ahas. May church na humahawak ng ahas para patunay na hindi sila tinatablan. Pakita yung verse 18, nandiyan yung ahas sa kalason. Sabi ng isang taga JMC, inom tayo lason, patunay natin sino sa atin totoo. Ano yung turo nila para ka maging totoo? Bukod sa speaking in tongues, ha? Ano yung turo nila? Common sense, yung pangalan ng grupo nila, Jesus Miracle Crusade. May milagro na parang magic. O, kailangan may milagro. Pag wala kang milagro, peke ka, kung share ka lang ng share. E di, ang patunay nasa totoo ka, milagro. Ano yung tamang sagot? Paano mo sagutin yan? Alam niyo ba yung Corinthians 13, lilipas din lang yan? Ganyan din pala kay Barbanam, para sa disclaimer. Lagi bang supernatural yan? Lagi bang yung prophecy ay laging eksakto? So ano yung sagot dyan? Tungkol sa milagro. Ano yung tamang balanse? Sino nakaalala? May magsabi na lang, di ko alam. Representative ka ng lahat. Ano yung verse mo, Brother Ep? Ang tanong ko, anong tamang paliwanag na kailangan may milagro ka para totoo ka? This sign shall follow them that believe. Ano sagot yan? Hindi lang dun nakikita yung hindi lang ba sa mga physical na bagay dapat nakikita yung milagro, dapat yung paglago sa spiritual yung tunay na miracle. Hindi ko alam kung nasabi to ni Barbanam. Si Bird Jackson, maaaring di rin nasabi to eh. Pero sinabi to ng Bible. 1 Corinthians 13, lilipas. Tinatanong mo ko anong verse. Pwede ko sabihin ng verse, pero, sige, verse 8 yan. Pero, bababa. Pero ano yung paliwanag ko? Sana pinapanood nyo yung disclaimer ko eh. Mga video ko tungkol paano yung tamang pagtanaw sa propeta. Pagtrato sa propeta. So, bukod sa propeta, sa Pentecostal tayo, ano yung tamang turing natin sa mga milagro? Mga tanda nga yan. Hindi natin tutol yan. Ha? Pangpalakas lang. Sabi mo Pampalakas? hindi lahat ng pananampalataya milagro dahil iba-iba yung gift na binigay sa atin. Hindi pare-parehas yung Maganda rin sagot niyan. Pero ano yung tama yung sinabi mo? Pero sa 1 Corinthians 14 may sinabi dyan eh. Ang milagro para lang sa unbeliever. Tama, unbeliever. So, Corinthians 13, lilipas yan. Sa Corinthians 14, tanda ng unbeliever. So, kung ikaw ay unbeliever, kailangan mo na milagro. Pero kung believer ka na, kailangan pa ba ng milagro? Kung merong nga tao, yan na yung pinakapagkain nila eh. Maramdaman nila yung presensya, nakukuryente sila. May nag-speaking in tongues. So, mas mabigat pa yung tingin nila dun kaysa dun sa Berean na napatunayan sa salita. So, ang milagro ay stepping stone. Hindi yan ang final na tanda. Hindi yan ang final tanda. Beginners lang yan. So, hindi mali ang talata para sa beginners. Pero kung ito'y believer na, hindi milagro ang pagkain mo. At kung puro milagro lang gusto mo, maling pagkain yan. Iwanan natin ni Marcos, no? So, ito sa Great Commission ng Marcos, hindi lang to baptism o name o Godhead, hukum. Meron din yan. O, hukum din related yan, no? Paano mo trato yung milagro. Lucas na tayo, Lucas. Nakapagbasa tayong Lucas last week, no? Okay. Lucas, ano yung mga verse na Lucas? Tignan nga natin tulay. O tignan natin outline. Yung tulay na lang.
So, anong verse yan sa Lucas? 24, 36 to 49. Galing nga, black and white, naging colored. O, buksan natin, Luke 24, 36 to 49. Ang haba niyan. Bilisan natin. Hatiin muna natin para mabilis, ha? Pakita natin, kasi ipakita natin yung grupo-grupo. Sa 13 verses na to, hatiin natin. Siguro road to Emmaus yan, ha? Tapos meron pang nagpakita sa bahay. Pakita nga yung lahat ng lista, yung mga verses na yan. 36 to 49. Kumbaga, pakita yung listahan ba? Igrupo-grupo natin para mabilis. Kasi kung isa-isang verse matagal. Pwedeng may isang istorya kada, may hati-hating istorya yan. Tingnan natin kung ano yung hati niyan. Tingin na rin kayo sa sa Bible niyo, no? Patatagal lang pa yung share screen. O, anong Kayo gagawin? parang Yung sa unang verse, nagpakita si Jesus sa kanila pagkatapos natakot yung mga alagad kasi mga disipulo kasi akala nila spirit yung nakikita nila. Tapos sinano sila ni Jesus, sabi niya, bakit kayo nagugulumihanan or troubled? Sabi ganyan. Ano yung nasa mga puso daw nila? O pinahawak niya yung kamay niya saka yung paa niya. Sabi niya ganyan. Dahil ang spirit daw walang flesh and bones, siya daw meron. actually hindi pa yung Great Commission parang naisama lang ni Jackson sa lagay ng verse. Dapat yung Great Commission yung repentance and remission of sin should be preached in His name. Sige, tuloy mo. Abante ka sa mga verses, Sister Yed. Pakita yung 37. Ito yung kinikwento ni Dalagan. Ito rin yung pinaliwanag ko last time. Sa John naman to. My Lord and my God. Yung tungkol naman sa ang katawan ay walang butot laman. Ay, sorry. Tama. Ang spirito walang butot laman. Okay, 38 tayo. 38. Kasi Great Commission dapat focus natin. Although, may malalim na revelation dito pero Sa 47, teka. Isahin natin. 38 na gulumihanan. O 39. 39 muna. Nasa 47 nga yung repentance and remission of sins. Should be preached in His name. Great Commission yan. Pero isa-isa natin yung verse ni Jackson sa contender. Kahit na hindi yata related sa Great Commission yan. 38, 39. Pinakita niya na daw yung kamay niya, saka yung niya, paa niya. Tapos, Next verse, 40. 39, 40. Pakita lang. Yun nga, pinakita niya pa din dito. Hanggang 40. Oo. Tapos sa 41, and while they yet believe not for joy. Nagtanong siya kung may pagkain daw ba sila, specifically yung meat. Tapos binigyan daw siya ng Sige. binigyan daw siya ng piece of namatay. broiled fish. Tapos ng honeycomb. Tapos kinuha niya daw yon at kinain niya sa harap nga nila. Tapos sabing ganyan, ito yung Magko-comment salita ako dyan kahit hindi yung Great Commission Magko-comment. Sabi ng Muslim, hindi raw pinatay si Kristo. Si Ahmed Didat, ang isang version niya, hindi siya napatay sa cross. Yung version naman ng iba, si Judas yun na ipako. Yan. Dito kay Ahmed Didat. Ang patunay ni Ahmed Didat na hindi siya napatay, humingi siya ng pagkain. Humingi siya ng pagkain kasi nabugbog siya Pagod siya Sabi pa nga, wag mo ko hawakan kasi nabugbog ang katawan ko. Masakit. Yan. So, ito ginagamit lang. Ano naman tamang paliwanag? Unawa natin. Kung glorified body siya, bakit siya kumakain? Ang glorified body, same katawan natin. Hindi dahil nagugutom per se. Kung hindi, may flesh and blood din
na tulad ng dating katawan pero glorified. So yung nagsasabing flesh and blood shall not inherit the kingdom of heaven, arbitrary terminology lang yan. Ang flesh and blood representing carnality. Flesh and blood has not revealed this unto you. Yan. Okay, 41 yan ha. Okay, 42. Pakita yung 42. Luke 24:42. Road to Emmaus na yan. Okay, kumain. 43. Yung road to Emmaus, siguro yung road to Emmaus post-resurrection events lang yan. Napaliwanag ko na yan. 44. Wait, Ito Father, na. anong paliwanag mo? Ba't siya kumain? Kanina ko pa nasabi. I-review mo na lang yung Itong 44, ito na, Great Commission na to. Pakibasa na, volunteer. Yung hindi sumasagot, volunteer. Pagpalain kayo. Nisha, Nikisa, Ruth. And he said unto Lindy. them, Those are Okay. the word which I speak unto Wala you, yung verse na. when I was yet with you, that all things must be fulfilled which were written in the law of Moses, and in the prophets, and in the Psalms concerning me. 45. Then opened he their understanding, that they might understand the scriptures. Okay. Naalala ninyo yung matagal nang tinuturo ni Kristo mamamatay siya. Ang unang nakaintindi yung woman with the alabaster box. Bakit? Buhay pa si Kristo, inugas na yung patpaa para sa burol. Parang ine-embalsa mo na. Baka magalit pa yung mga disipulo. Ang tingin mo sa master natin, mamamatay? Pero yung babae lang nakakuha doon sa Revelation. Meron sa atin hindi nakikinig, hindi nakukuha yung mensahe. Meron sa atin nakikinig. Ang mensahe dito parang katulad ni Martha at ni Maria. Makinig kayo mabuti. Yung pinapaalala ni Kristo, dati na itong nasabi nila kayo nakikinig. Pinaalala niya, sinabi ko to. At pinaalala pa niya, nakahula na yan noon pa. Hindi ko makita yung verse dito sa share screen. Nakikita niyo ba yung share screen? Hindi. Kasi baka signal ko lang yung nawala. Nakikita niyo? So ako may problema. Yung signal ko. Verse 40, 41 yung nasa share screen. Oo. So, yan ay part na ng Great Commission. Kasi sa Great Commission, ine-emphasize sa Great Commission, bakit siya namatay? Bakit kailangan siya mamatay? Ang gusto ko makitang talata dyan yung pambali rin kay Jason kasi ang turo ni Jason, lahat ng gospel para lang sa Israel Kingdom. Yung kamatayan at pagkabuhay ni Kristo, matagal nang hinula noon pa. Turo ng Gospel of Grace din yan ni Jason Gabrola. O hinihiwalay niya na may elemento ng Gospel of Grace dito sa Gospels ng Kingdom. O, kung di na makapakinggan to ni Jason, most likely hindi niya pakinggan. I-PM niyo sa kanya ngayon. Okay? Na yung kamatayan at pagkabuhay ni Kristo, yan ang Gospel of Grace. Lumang tipan pa, tinuturo na. At dyan din sa Lucas, binabanggit ni Kristo yan. Okay. O, tuloy na tayo. Anong verse na? Hindi ko pa rin makita. Ay, nakikita ko na. O, sige, anong verse na tayo? Verse 45, tingnan nyo. He opened he their understanding that they might understand the scriptures. So, meron akong sisingit dito na magtanong ka muna. Sige, tanong ka muna. Yung Hello. tanong ko po, hello po. Narinig po ba ako?
Naririnig na. Yung tanong ko po, kung ang ama ay nananahan sa anak, paano tayo nagiging kaisa niya sa espiritu? Kasi mananahan yung anak sa atin. Yung salitang kaisa, parang kasundo lang, no? Magandang term, naging isa. So, yung kaisa tama, pero kasundo mo yan. Kasing diwa mo lang. And gustong ituro ng INC, dati namin kasamahan na wala si Kristo sa Holy Ghost. Pero yung salitang naging isa, upang sila ay maging isa gaya mo, Ama sa akin at ako sa iyo. Yung naging isa, paano yung ama at anak naging isa, ganun din tayo naging isa sa kanila. That they may be one with us. Sila'y maging isa sa atin. So yan yung mga verse. No? Tandaan mo yung mga verse yan, tapos i-share nyo sa labas. Dapat marami na kayong sinishare na Godhead eh. Nasasayang oras nyo kung liwaliw lang sa mundo. At it's an adventure at don't waste time. Dapat marami na kayo na-convert. Marami na kayo na-set up na kapatiran. Para yung lukewarm na kapatiran, hindi sobrang lukewarm. Involved na sila. Involved na sila sa ano. Parang babalik tayo sa Acts 2. Okay, balik tayo dito sa open up their understanding. Verse 45. So, kinote niya yung nakalipas na hula, na propesya. Then, binuksan niya yung unawa nila. Yan niya a spoken word. When you open up their understanding, kailangan mo ng tagapagpaliwanag sa written word. Maraming bagay, hindi na, sabi ito sa dyan hindi na masusulat. Pero nangyari. Tinuro, binanggit. Si Felipe, marami siyang piniliwanag doon sa eunuch na hindi na nakasulat sa Bible. Pwede tayo magpaliwanag ng mga bagay, hindi nakasulat letra per letra sa Bible. Yan ay tinatawag na spoken word. Yan yung he opened up their understanding. Pinaliwanag niya. Kasama sa Great Commission yan. Alam niyo sa Revelation, and he showed me by his angel to his servant John. Ang ginagawa ng angel, pinapakita kay John ano yung mangyayari. Tayo dapat maging anghel, maging watcher, maging katulad ni John. The angel which showed me these things. Sabi sa Daniel, mamamatay ang kuryente. O sige, pag nawala ko, tuloy nyo Nag-warning na Magpapalit na ng generator. So, kung namatay bigla, kasi kahit sandali lang mamatay ang kuryente, mawala na ang signal. Okay. So, tulad ng sabi ko, may kinalaman, itong verse na he opened up their understanding, kailangan din natin gawin yan sa isa't isa. Kaya kailangan natin mag-2B sa kapatiran. Ang 2A, tanong. Ang 2B, magturo. Of course, nilang kapatiran, labas. Originally nga, labas Pero kapatiran, kailangan turuan natin. So, kailangan ganapin natin yung ginawa ni Kristo. Teaching all nations. Unahin nyo na yung pamilya nyo. Unahin nyo na yung kapatiran. Ampunin nyo na sila. So, yun nangyari sa Book of Revelation. Pinakita ng anghel kay Juan. Daniel 12, he that turned many to righteousness. How? Ipakita mo lang sa kanila. Shall be stars in heaven forever. Morning stars ka. 46 na tayo. Ito na yung repentance and remission of sins should be preached in His name. Verse 46 na tayo. Pakibasa lang kahit sino, volunteer. 6. Thus it is written, and thus it behoved Christ to suffer and to rise from the dead the third day. O paki-PM nyo kay Jason Gabrola to, no? Sin should be preached in His name among all nations, beginning at Jerusalem. Mag-start daw sa Jerusalem ang pag-preach. Beginning lang. To all nations, all nations. O paki-PM to kay Gabrola. Yung bang Christ to suffer and rise on the third day,
Hindi part ng Gospel of Grace? Yan ang itanong nyo. Dapat friend nyo na si Gabrola para yan ang pakinabang na may yung ibang taga-turo eh. Kailangan nasa-set up kayo. Hindi yung puro laro lang iniisip nyo, biroan, tapos matatanda lang yung nakikinig Gabrola. Kayo mga young people, kailangan mag-set up kayo. O, ito, i-share nyo sa akin, paipit kayo. Hindi ba Gospel of Grace din yung sa Luke 24:46? Na si Kristo ay namatay, nabuhay mula sa patay sa ikatlong araw. Di ba nakasulat yan para sa Gospel of Grace ng Body of Christ? Pangalawang tanong, hindi ba repentance and remission of sin, Luke 24:47, simula Jerusalem to preach among all nations? Beginning lang sa Jerusalem. Wala yung picture. Siguro, signal ko yan. Okay. So, pakitanong kay Jason ha. Sabihin, dapat sa puso niya mayroon na kayong setup eh. Paano ko patunayan na hindi lang Hudyo? Kundi lahat ng tao sa buong lupa. Ito. Magpatunay kayo. Kung hindi kayo nagpapatunay, ayaw niyo magpaselyo. Lukewarm pa kayo. Hindi pa kayo selyado. Pero kung gusto niyo patunayan at gusto niyo mag-contend for the faith, malaking ebidensya na may selyo kayo. Kaya tuloy-tuloy for the rest of your life. Hindi lang. Okay. At ito na yung nasa namatay yung kuryente. Nawala si Brother Francis. Babasa po ako ng 48. verse 48. 48. And ye are witnesses of these things. 49. And behold, I send the promise of my Father upon you, but tarry ye in the city of Jerusalem until ye be endued with power from on high. Paliwanag mo sis. Paliwanag mo dyan sis. Ayan yung sa 48, diba inutusan na niya yung mga alagad na maging witness. So, sa atin, dapat is mag-witness na din tayo. Sinabi niya ni Brother F na kailangan is mag-witness na tayo. Yun, maghahanap na nga tayo ng dapat nating maging ka-sharing and ng masyasharan. Wait. Sa tayo? Baka may dadagdag pa kasi siya dyan sa may look eh. Hanggang 49 yung binasa mo, di ba? Oo, 49. Punta muna tayo sa sa John 20:19, 23. Dagdagan niya na lang yan mamaya. Hello. Sige po, Narinig ako. Sir Francis. Opo. Ayan na, brother. Natapos 48 na. 49. So bago tayo mag-49, may sabihin ako dun sa repentance and remission of sins. Nabasa Ito na yung po. ina-emphasize ni Bar Jackson. Gusto ko lang sabihin, ina-emphasize to ni Bar Jackson. Nasa nasa tulay ng verse. Nabasa ko rin sa contender. Yan ay patunay na hindi yan Father, Son, Holy Ghost. Balik tayo sa 47. Repentance and remission of sin should be preached in His name. Yung name ba niyan, Father, Son, Holy Ghost? O ang bigas? Should be preached in His name. Isang name lang eh. O yan ang in-emphasize ni Bar Jackson. So yung pasay ko rin dito. Kung paano sa Matthew 28:19, baptize them in the name. Ganon din dito. Should be preached in His name. Sabi nga ni Frank, yung may original manuscript, will be baptized in my name. Yan.
So, sabi nga ng later scholars na yung Father, Son, Holy Ghost, parang impluensya na lang ng Trinity yan. Buti na lang yung name ay singular pa rin. So, yung name dito sa Luke 24:47 ay same name to Matthew 28:19. Para ipakita nyo, literal personal name, hindi yan titles ng Father, Son, Holy Ghost. Sana i-share nyo yan, ha? I-share nyo yan sa labas. Parang Christmas, birthday ni Christ, communion, Valentine's, LCM. Ganon din ito. Mas lalo na to kasi ito anytime. Dapat sinishare nyo na, maraming hindi nakakaalam nito. Gaano karami ba yung Trinitarian sa buong mundo? Mas marami pa yan sa oneness. So, dapat lahat yan ubasan ninyo. Lahat yan dapat sharean nyo. Ulitin ko, pag hindi kayo nag-share, wala kayong selyo. Walang taong may selyo tas ayaw mag-share. Tahimik lang. Kaya niya naman niya mag-share. Inutos talaga sa Bible mag-share. Mag-contend for the faith. Okay, 48 na tayo. 48, 49. Remission of sins. Yan din yung nasa John 20:23. Whosoever sins he remit. Parang hukom yan, ah. Okay. Pinaliwanag yan ni Mimima kanina, Brother Francis. Sabi niya, Maganda. yung verse daw na yan, tukol nga daw yan sa inutos na makikipag-sharing nga daw po sa labas. Insert yung PA natin. Whosoever sins he remit. Hukom yan. Mamaya, makakarating tayo dyan. Pero pag nabasa niyo yung remission of sins, tingnan sa Acts 2:38. Repent and be baptized. Ano sabi doon sa Lucas? Repentance and remission of sins. Ang repentance, di nagsisi ka. Nagbago isip mo. Yung remission of sins, mapapatawad ang kasalanan mo. Related na sa hukom yan. Mga instructions na yan eh. Paano mapapatawad? Sa John 20:23, ang nagpapatawad yung manggagawa. Ano sila magpapatawad? Kumpisalan ng Katoliko? Interpretasyon ng Protestante? Actually, hindi kasalanan ng tao pinatawad. Kasalanan sa'yo pinatawad mo. Pero ito ay kasalanan niya sa Diyos, pinatawad mo. May kapangyarihan ka pala magpatawad. Paano kaya nangyari yan? Mamaya pag nakarating nun. Pero konektado to. Yung verse 47, konektado sa John 20:23, konektado sa Acts 2:38. Konektado na rin Mark 16, whosoever is baptized, believe and is baptized, shall be saved. Of course, naka-emphasize si Brother Jackson sa baptism. Pero mas malalim pa yun sa baptism. Ano yung sabi sa 48, 49? Hanggang dito na lang ba yan? Okay. Pakibasa. Okay, pakibasa to. 48, 49. Volunteer. Yung dating nagbabasa at magtawag kayo para pagpalain naman yung iba. Pinasa na yan ni Mima kanina pero ulitin ko na lang. And ye are witnesses of these things, and behold, I send the promise of my Father upon you, but tarry ye in the city of Jerusalem until ye be endued with power from on high. O pamilya, tamo na tayo ha. Kung gusto niyo pagpalain ng anak niyo, nahihiya lang magsalita, ipabasa ninyo sa tenga ninyo. Ngayon, ipabasa niyo sa tenga niyo. Parang tanong bulong. Kasi kung hindi nyo itatanong bulong yung anak nyo, hindi nyo pa sasalitain, spiritually, bansot yan. Hanggang isang araw, nakita ko, nauulit na lang yung istorya sa atin. So gusto nyo ma-break yung curse, ma-break yung cycle. Hindi sila nakasabasa rito. Pero doon sa bahay, pwede nila basahin sa tenga nyo. Huwag kayong tamad-tamad mga magulang na ayaw ninyong pabasahin. So conditional yung sinabi kong tamad ha. Ayaw niyong pabasahin yung anak nyo, kaya naman.
Kaya naman basahin, tinatamad lang kayong pabasahin. So wag masaktan yung sinabi kong tamad dahil kung totoo naman. May kondisyon naman sinabi ko eh. Yung ayaw, yung kaya naman ayaw lang. O matigas lang ang puso. Okay? Opo, may tanong daw po si Enoch. So, okay lang manakit para magising yung mga tamad. Brother Enoch, sige. Ano yan? Ngayon, pupunta na tayo ngayon dito. Tungkol sa? Wala naman tanong. Sige. Brother Rev, pwede ba bigyan kita ng example? Di ba sabi mo, yung Diyos mapagpatawad, tama? Kasi bilisan lang natin, baka ibang topic to eh. Sige. Ayun nga eh. So, yung topic ko kasi, yung tanong ko kasi, sa tao kaya, possible Dapat kaya kaibigan. yung absolute na pagpapatawad? Kunwari, bibigyan kita ng context kung possible. Sa Diyos kasi, okay lang sa kanya magpatawad kasi Diyos siya eh. Kasi may kapangyarihan naman siyang buhayin. Pero sa tao, kunwari, yung asawa mo, yung anak mo ni-rape, pinatay pa, ni-rape pa. Kaya mo kayang patawarin yan? Hindi ka naman Ay, Diyos. yung tao magpapatawad. Oo. Di ba sabi doon Yung sa tao, in order for you to enter the heaven, kailangan patawarin mo din yung mga taong nagkakasala. So yung problema, yun yung kasalanan na ginawa sa'yo. Bilang isang tao, kaya mo kayang i-attain yung absolute 100% na pagpapatawad in order for you to enter heaven? Yan, siyempre turo ng protestante yan. No? So, ganito. Hindi ko lang pahabain dito, pero ang pagpapatawad, dadaan mo sa hukom. Kunwari, hindi mo magagawa yung... Brother F, yung founder ng CCF, ganyan po nangyari sa anak niya. Alam ko. Si Pero Peter nakapagpatawad Tansi. siya. Ang gusto ko lang sabihin, shortcut lang. And by the grace of God, magagawa mo yan. Pero kailangan mo maging very progressive revelation. Brother Francis, si Cherry Pie Picache, pinatay yung magulang niya pero pinatawad niya yung pumatay. Okay, salamat sa mga examples. So, ganito yun. Merong makataong patawad. Merong pinakamagandang patawad yung nakasulat sa John 20:23. Baka ma-strawman mo ako. Ang sinasabi ko 100% walang hidden agenda na kasi ang Diyos naman ang gaganti. Walang ganong agenda. Ang ina-assume ko, pinipresop ko na 100 absolute. Wala siyang mix na mangyari doon sa tao na yun, yung oras na nangyari yun. Yung later, yung kunwari Peter Tanti, Peter Cherry Pie Picache, kung sino-sino pa, naniniwala ako sa isip nila at puso nila, wala na silang tanim. Hindi man kailangan... Brother subjective yung opinion ng tao eh. Pinipresuppose mo lang yun, ina-assume mo lang. Hindi iba-iba kasi yung tao eh. It doesn't mean pa nga tama yun. Kasi akala mo yan ang pinakatama. Hindi pa yun ang pinaka-nakatama. Ang pinakatama yung patawad galing sa Diyos, galing sa hukom, galing sa progressive. Iba yung patawad na sarili lang natin eh. Pampabawas na lang sa lake of fire yan eh. So another topic pa yun, no? It doesn't mean nagawa mo yun eh okay na. Para ka lang Buddhist. para ka lang Hinduist, no? So Hare Krishna, ganyan. So ito ay malalim yung salitang patawad dito sa Bible. Iba yung carnal na isip ng tao na akala mo perfect, di pa yan perfect. Di ba? Sa isip nila perfect kasi wala na silang emotion dyan. Pero hindi yan ang batayan eh. Hindi yan batayan. Okay. So, hindi natin madidetalye lahat ngayon. Binigyan lang kita ide. Kaya nga, so yan nga yung problema kasi hindi talaga tayo mag-meet kasi wala tayong common ground. Wala namang neutrality kung anong gagamitin natin eh. Sa'yo, gumagamit ka lang ng Bible alone. And that's the problem. It doesn't matter na. Sinabi ko lang na iba-iba yung tao at hindi, pero kahit na zero emotion yan,
Sa'yo kasi zero emotion, perfect na, di ba? Sa akin, pag zero emotion, di pa yan perfectly sa kalooban ng Diyos. Subjective at relative. Iba yung standard ng tao, iba yung standard ng Diyos. Hindi natin pwede assume kasi yung experience ng tao subjective. So iba sa iyo, iba sa akin. Kaya nga walang tamang sagot diyan. So yung tanong na yan, walang sagot unless na maging Diyos ka din. Pero ito madaling sagutin. Kasi posible ba yung tao walang emotion, yung akala mong absolute? Posible. Pero it doesn't mean that's perfection pa. Okay? Ang kailangan mo, progressive eh. O sige, sana maintindihan mo rin to. Yung akala ng tao perfect ay hindi pa yan perfect. Pabalik tayo sa topic natin. Maganda. Yan na po Ano ba tayo, itong... Brother Francis? Ano Or sabi mo? nasa dyan na ba tayo or look pa rin tayo? Meron tatanungin sa inyo dito sa verse 49. So, inuulit ko lang sa bahay, pabasahin niyo yung anak ninyo. Kasi, kahit kaunti, nagsimula na sila magsalita. Di ba? Dapat nga may regular tanong bulong eh. Paalala ko lang, Bernalan, Dalagarlo, mahal niyo anak niyo, pasalitain niyo. Okay, kahit nasa ibang bahay yung isa, iutos niyo lang, kailangan tinatanong bulong yan. At iba pa, yung iba pa nandyan. Pakipaliwanag tong verse 49. Anong tinutukoy ni Kristo rito? At ito yung next week na topic natin. Kailangan bilisan natin matapos yung Book of John. In John's Great Commission. Ano yung tinutukoy sa verse 49? May magsabi na lang na hindi ko alam. Para lahat wala nang pagkakataon. Puputulin ko na yung pagkakataon. Yan po ba yung pagbaba po ng Holy Ghost? Holy Spirit? Tama. Okay, anong araw yan? Yung sa Day of Pentecost po. So, Sister Yed, next week, para next week, no? I-ready mo lang yung timeline papuntang Pentecost. Siyempre, may 40 days, may 9 days, and may 50th day. Yan. Ready mo lang yung picture na yan. Yan yung topic next week. Ano ba yung related sa Pentecost? Pwede tayo mag-Holy Ghost. Pwede tayo... Actually, ang plano kong topic dyan, yung I will write the law in your hearts. Yung pagbaba ng 10 Commandments. Yung pagbaba ng 10 Commandments, kasabayan sa Day of Pentecost. Check nyo lang kung mali ako. Kapetsa niya yung Day of Pentecost. So, yan yung maging topic next week. So, itong sabi niya, maghintay kayo. May type and shadow ba sa atin? Maghintay kayo. Sa Pentecostal, ewan ko narinig nyo na to. Mag-amen kayo kung narinig nyo na to. Kwento to ni Pastor Villagoncay. Nagpe-pray sila, nagtari sila. Kung mga hinihintay nila mag-speak in tongues sila. Pag nag-speak in tongues sila, dumating na yung Holy Ghost. So magtari, yung tari, hintayin niyo yung Holy Ghost. So, para lang silang naglosolalia habang naghihintay. Pero ang habol nga nila yung sensation yung supernatural sensation. Pwede ba natin i-type? Meron bang application sa atin yan? Meron. Kasi pag naghihintay tayo ng promise, minsan merong takdang panahon bago dumating yung promise. Minsan apurado tayo. Minsan may kasalanan din tayo Na-delay ang promise dahil ikaw nagde-delay. When the wise and foolish virgins slumbered and slept, while the bridegroom tarried. So, iba-ibang aspeto to. Maghintay ka, pero hindi ka naghintay na walang ginagawa. May pinapagawa sa kanila Novena yung tawag natin dyan. Hindi lang siya sinabing 9 days. Sinabi lang niya, maghintay kayo. So may ginagawa ka dapat, tapos hintayin mo yung pangako ng Diyos. Kunwari, anong pangako ng Diyos? May pangako sa lupa, pansamantala. Merong permanenteng pangako which is spiritual. Dapat marunong kayo maghintay, walang apurado. Pangalawa,
minsan nade-delay din yan dahil kasalanan mo. Katulad yung prayer ni Daniel na delay. So ito hindi delay, talagang naka-schedule to. No? Sumunod naman sila sa instruction. So, alamin natin yung timeline ng Diyos at maghanda tayo sa timeline ng Diyos. Yan ang leksyon dito. Okay. Yan yung tari in Jerusalem. Ngayon yung ginagawa ng Pentecostal na nagtari ng Holy Spirit. Tama ba yan? Kung ang habol mo milagro, sensation, speaking in tongues, baby ka pa, pwede. Kung baby ka pa. Natitrain ka lang maging ascetic. Iyak, ganyan. Pero kung hindi ka na baby, hindi ka pwede habang buhay ganyan. Kunwari, sa kanila, dumating na raw. Hindi necessarily, kung ikaw nasusundan mo yung training bera yan, na hukom, hindi mo kailangan magtari na nagpe-pray na para lang sa pagbaba ng sensation. Basta sumunod ka lang bilang bera yan sa salita, may anointing ka na. Halimbawa, subukan nyo mag-2B, mag-preach the word lang kayo. Mag-share lang kayo. Mag-post lang kayo, mag-vlog lang kayo, etc. Makipag-sharing kayo. Mag-witness kayo. Ye are witnesses of these things. Mag-witness lang kayo, makakatanggap kayo ng pangako. Hindi nyo lang ginagawa eh. Hindi nyo lang ginagawa. Ang daming pinupukol ng diablo sa inyo ng mga abalas din sa lupa eh. Kaya sa kaniyan, ito yung importante. Hindi nyo nakukumpleto yung promise. May pagpapalang ka lang kayo sa laman, pero utang pa nga yan eh. Utang nyo sa Diyos eh. Ang kabayaran nyo ay, syempre, ipangaral ang salita niya. Nangangaral ba kayo? Pinagpe-pray niya ba? Nag-aampon ba kayo? Brother's keeper ba kayo? Etc. etc. Punta na tayo sa John 20. Ilan verses yung John 20? Pakita ngayon tulay. Ilan verses? John 20, 19 to 23. 4 na verse. Sige ba? 4 na verse ba yan? 19, 20, 5 verse. 21, 5 verse. Okay? 19. O sige, basahin natin. O basa Then na tayo. the same day at evening, being the first day of the week, when the doors were shut, where the disciples were assembled for fear of the Jews, came Jesus and stood in the midst and said unto them, Peace be unto you. 20. And when he had so said, he shewed unto them his hand and his side. Then were the disciples glad when they saw the Lord. May sasabihin ka or tuloy lang? 19 ba yan? 19 and 20 yung 20. binasa. O sige, bago mo tuloy na. Natatakot sila sa mga Hudyo. Kahit na nabuhay na si Kristo mula sa patay, hindi pa nila alam ano mangyari eh. Nung nagpakita si Kristo, yan na yung kinikwento ko last time na sabi ni Tomas, maliban na maipasok ko ang aking kamay. Actually, John 20:28 sabi niya, My Lord and my God. Ito ba yung Great Commission? Maikli lang sinulat ni Jackson, no? Kasi yung sinabi ni Kristo, feed my lamb, feed my sheep, Great Commission din yan eh. Tatalakay ko naman yan last time, di ba? O sige. Kung may extra oras, tuloy ko hanggang doon. Ano na tayo? 21. 21. Then said Jesus to them again, Peace be unto you, as my Father hath sent me, even so sent I you. 22. And when he had said this, he breathed on them and said unto them, Receive ye the Holy Ghost. 23. Whosoever sin ye remit, they are remitted unto them, and whosoever sin ye retain, they are retained. Verse 23 yung related sa hukom. Mamaya tayo dyan. Nung sinabi ni Kristo, receive ye the Holy Ghost, ang interpretation ni Witness Lee, natanggap na raw ang Holy Ghost sa oras na yan.
Ano ang paliwanag natin? Natanggap na ba ang Holy Ghost sa oras na yan? Sagot Ako kayo. po, hindi pa. O iba naman. Pangula lang kayo. Dalawa lang ang sagot eh. Natanggap, di pa natanggap. Pakisagot lang iba. Participate lang. So, Cynthia, Ay, Celso. ako pala, oo, natanggap kasi nung nag-breath daw si Jesus, sinabi daw niya na receive niya yung Holy Ghost. Ipina-receive niya. O yung iba, bago na sagot si Dalagay. O yung iba naman, dali. Natanggap, hindi natanggap. Contribute lang. Natanggap Huwag RF. kayo, sabi ni Shirley natanggap. Sino pa? Natanggap po. Si Ruth natanggap. Natanggap po. Sino yung nagsumagot? Ako Si Brandon po, ba yun? si Wendell. Wendell. Opo. Okay. Anong pangalan ng gamit dito? Okay, nakita ko na. O sige, sino pa? Although pwede ko nang sarado. Walang sasagot ng kabila. Natanggap po. Okay. Ano sabi Parang mo? feeling ko, Dr. Don? parang feeling ko hindi natanggap. Okay. Pabago-bago ang sagot. Okay, Ang tamang bago-bago. sagot, okay lang magbago. Kasi ganyan naman ang bere yan eh. Basta kasi may ebidensya ka. naisip ko naka-receive sila nung day of Pentecost eh. So, ibig sabihin hindi natanggap. Kaya medyo na ako. Nung sinabi ni Kristo, receive ye, preparatory command yan. Tanggapin ninyo. Nakuha mo yung pagkakaiba? Hindi ibig sabihin tinanggap nyo na. Apo. O, buksan natin, John 7:39. Pwede nyo simulan sa 37 kung mabilis magbasa. Hasmin, magbasa ka naman, no? Pero kung mahal ka ng magulang mo or ate mo, kahit sa bahay ka lang muna magbasa. Kunwari, inaalagaan pa nila yung hiya. Dapat Sige. nga, patayin nyo yung hiya eh. In the last day, that the great day of the feast, Jesus stood and cried, saying, If any man thirst, let him come unto me and drink. He that believeth on me, as the scripture had said, out of his belly shall flow rivers of living water. But this spake he of the Spirit, which they had believed on him should receive, for the Holy Ghost was not yet given, because that Jesus was not yet glorified. Hindi pa binibigay yung Holy Ghost kasi hindi pa siya glorified. Pag natanggap mo, magiging balon ka rin eh. Alam mo bang, ikaw rin magiging balon ng tubig ng buhay? Paano ka magiging balon? Word of God. Yung Word of God, may spirit din yan. So habang nag-share ka, parang sinasabuyan mo rin sila ng tubig ng buhay. It doesn't mean ikaw nag-baptize sa kanila, no? Pero sa tulong mo, ba't na-baptize sila? Partially dahil sineran mo ng Word. Ito pwede yung paliwanag ni Libera na sa pamagitan ng salita, di ba? Hindi ikaw mismo ang parang ikaw yung nag-baptize sa kanila in the Word dahil sineran mo. Inampon mo, dinisciple mo, hinukuman mo. So when he breathed on them, binigyan niya ng preparatory command. Pero sabihin natin outdwelling lang yan. Iba pa yung indwelling. So sabi diyan, hindi pa siya glorified. Anong talata sa Acts chapter 2 na Anong talata sa Acts chapter 2 na binuhos ang Espiritu Santo? Exam lang sa inyo. Yung talata hindi yan laging pang-intriga pero ngayon pwede. Anong verse na binuhos kay Kristo tas binuhos niya sa atin? 33. Acts 2:33. So sa Acts 2:33, tinanggap ni Kristo sa Ama, tas binuhos niya to. Kung binuhos niya sa Acts 2:33, ano yung ginawa niya dyan? Sa Great Commission.
Preparatory command. Yan ang paliwanag. Yung terminology ni Pastor Villagonza. Preparatory command. Pinaghandaan, pinaabang. O kayo, pinapaabang ko kayo. Dapat abangan nyo bawat pagkakataon, samantalayin nyo. Abangan nyo. May pagkakataon kasi sa pamilya, magandang pagkakataon, samantalayin nyo. Mga pagkakataon din sa personal. Oh. Yung iba, dahil may missionary, pagkakataon, makinig lang. Ganyan. Dito, pag may ministers meeting, samantalayin nyo yung pagkakataon. Ito preparatory command na darating ang Holy Ghost, tanggapin nyo yung Holy Ghost na dumating. Okay. Last verse na tayo. Although, kung may extra oras, feed my lambs. Although natalakay na natin yan, nagmamadali lang. Dun sa post-resurrection events. Yung Thomas, yan, napaliwanag ko na rin yan, Dito lang tayo sa Great Commission. Malalim to eh. O, pakibasa nga. Magtawag naman kayo ng iba, dalaga. Tawagin mo si Conching, si Sina, si Cynthia. Kasi pag nakapagsalita yan, may maliit na tumatalsik na possession. Si Jasmine po, or si, kuha tayo ng dalawang pwedeng magbasa na, Jasmine, si Marmar. Sige po, 23, whosoever sincerely met, they are remitted unto them, and whosoever sincerely retained, they are retained. 24, but Thomas, one of the 12, called Di na related yan, di na related. Tungkol na yan sa Theophany, my Lord and my God. Napaliwanag na yan sa Okay. Ano yung paliwanag ng protestante dyan? Yan yung sinasabi ni Enoch eh. Ano yung paliwanag ng protestante dyan? Meron ba makapagsabi anong paliwanag ng protestante dyan? Siyempre, pinapamalian ng protestante ang katoliko, kaya hindi sila pabor sa katoliko. Sige, paki-report lang. Pakisagot lang, paki-interact lang, no? Brother Alan, Brother Jose, Brother Magellan, Brother Jim, Brother CJ, Sister Joanna, Sister Lisa. Ano yung paliwanag ng protestante? Ano yung paliwanag ng katoliko? Silang dalawa muna. Magsabi na lang di alam. Kahit sino, magsabi lang di alam. Ibig sabihin, hindi pa tayo ganun ka Na pagka yung nagkasala ay nagsisi na or pag pinatawad na ng Diyos, pinatawad na din dito sa lupa. Or pag pinatawad ng Matthew 16:19 yan. 19 ba yan? Yung talian sa lupa, tatalian sa langit. Yung kalagan sa lupa, kakalagan sa langit. Para yung power yan dito, pero iba yan. Hindi yan ang paliwanag ng protestante. Sa katoliko pwede, pero paliwanag mo yung paliwanag ng katoliko. Yung ginagawa ng katoliko. Pag magsabi nila iba, mo na, napatawad na? Hindi yan ang paliwanag nila. Okay, magsabi na lang iba, hindi alam. Napaliwanag ko na. Pag hindi ka nagpatawad, ibig sabihin hindi napapatawad yung tao. Malapit na yung sagot, kaso parang di pa ayos sa dulo. Brother Wendell, ikaw ba magsasabi hindi mo alam para masabi ko na yung sagot? Ipapaliwanag ko po yun sa katoliko. O pakibilis, sige. Ang Katoliko, paniniwala po dyan ng katoliko, ang mga pari po ang nagpapatawad. Binigyan po sila ng karapatan para magpatawad. Okay, tama yan. Salamat sa sagot. O may nakasagot sa katoliko, no? Nahiya lang siguro kayo sumagot eh. O talagang hindi nyo alam, no? Sige, alamin nyo kung hindi nyo pa alam. Dapat nyo i-share yan. I-witness nyo yan. Kahit nga ito, pwede nyo
2B eh. Ano yung paliwanag ng protestante? Yung huling nagpaliwanag bago si Wendell. Malapit-lapit na eh. Ulitin mo lang. Si Dalaga yata yun eh. O, pag hindi mo pinatawad pag hindi mo pinatawad, Kapag hindi mo pinatawad yung nagkasala sa'yo, ibig sabihin hindi din siya pinatawad ng Diyos. Okay. Yan ang turo ng protestante. Kung kaya mo nga, stay in, no? Bukas, may drawing ng... Ako may drawing ako sa blackboard yan eh, kung sino nakaalala. Yung turo ng protestante, kasalanan sa'yo ng tao, pinatawad mo. O, malapit na kay Enoch yan. Ikaw magpatawad sa kasalanan sa'yo. Yan. Ito yung version ni Enoch dun sa turo ng protestante. Kasalanan ng tao sa'yo, pinatawad mo. At sabi nga ng Diyos, o sabi ni Kristo, kung hindi ka marunong magpatawad, paano ka patatawarin ng langit, di ba? So, ibang talata yan dito. Tingin mo ba yan ang sinasabi dito sa John 20:23? Kasalanan ba sa'yo o kasalanan niya sa Diyos? So, kailangan natin drawing eh. Isang drawing na kasalanan sa'yo, isang kasalanan niya sa Diyos. So, sa tingin nyo, kayo sumagot ha, kaninong kasalanan itong pinatawad? Kasalanan sa'yo o kasalanan niya sa Diyos? Pakisagot lang. kasalanan sa akin. O yan ang protestante ka. Okay. Iba pa. O, di kasalanan sa Diyos. Actually, yung paliwanag Parehas! ng Katoliko, ang tamang sagot, whosoever sins, hindi yan kasalanan sa'yo. Hindi yan kasalanan sa manggagawa. Kunwari, may ginawang di maganda sa akin. Pero, kunwari sa puso ko, kaya ko nang patawarin. Pero, kailangan ko pa sabihin sa kanya na nagkakasala ka sa Diyos. Mas mahalaga yung kasalanan sa Diyos kaysa kasalanan sa kapwa-tao. Gusto nila, siguro, kunwaring wala silang kasalanan, pero ina-expect nila, ikaw dapat marunong ka magpatawad. Yan sila yung ina-expect sa akin eh. Hindi yan mapagpatawad, puno ng kapaitan yan, ganyan-ganyan. Pero gusto nila palabasin, wala silang kasalanan. Ngayon, hindi ito kasalanan sa akin. Hindi ito protestante. Ito yung sa Diyos. Kung mahal ko yung kapatid, mahal ko si Barman eh. Kailangan sabihin ko sa kanya, ano yung kasalanan niya sa Diyos. Mas malaking bagay yun. Ang kasalanan sa Diyos, mas malala pa sa kasalanan sa kapwa. Kahit sabi nga ni Enoch, pinatay na asawa mo, ni-rape pa, ganyan. Halos ganyan naramdaman ko kung nagalit na yung tao sa'yo, tapos nawala pa yung pera mo. Yung pinaghirapan mo buong buhay mo, nawala. Tapos nagalit pa yung tao sa'yo. Ang nasa utak ng tao, ikaw pa yung masama. Pero, kung mahal mo yung kapatid, ang iisipin mo yung kaluluwa niya. Kung may pagkakataon lang, kung di sarado umiiwas, kapatid, bilang hukom ng Diyos, nais ng Diyos magsisi ka. May mas malalim pa dyan. Kasi akala mo yung kasalanan sa tao mas malalim. So, you're basing on emotion. Pumatay yan, nag-massacre yan, nang-rape yan. Iba yung standard ng tao sa standard ng Diyos. Sa standard nga ng Diyos, yung maagang namatay, pabor pa sa kanila yan. Sa mata ng Diyos, mas malaking kasalanan yung unbelief, kahit na mukha kang banal. Yung Nicolaitan spirit, mas malaking kasalanan yun. Yung Nicolaitan spirit, yan ang pinakamalaking kasalanan. Kasi sinasarado mo yung isip ng tao eh. Tapos, sabi nga ni Kristo, mabuti pa, tali ka sa bato, ihagi sa dagat. So, paano mo napatawad yung kasalanan ng tao?
tuturuan mo siya maging berean. Tuturuan mo siya paano magsisi. Siyempre, ang pagsisisi, Nung tinanong si Pedro, "Men and brethren, what shall we do?" Sagot ni Pedro, "Repent and be baptized." So nung sinabi ni Pedro yan na instruction. Repent from what? Ignorance. Repent from what? You did not know, let all of Israel know. Hindi nyo inalam, alamin nyo. Isa lang yan sa mga instructions. Yung sins that remit, hindi lang yan baptismo. Hindi lang yan maging berean, sabihin maging berean. Yan ay magpa-counseling ka, magpahukom ka, magpa-correct ka, magpaturo ka. So hindi lang yan isang bagay, maraming bagay kasama na doktrina, kasama na gawi mo sa buhay. Meron talaga manggagawa magtuturo sa'yo. At pag ikaw ay berean, nagpapasakop, nagko-compare, nagpapatunay, at ina-apply, mapapatawad ang kasalanan mo. Okay, paki-closing prayer na. Related sa hukom to eh. Pero time's up. Bukitin ko kayo. Sige. Hello. Hello bro, if ang Book of Life ba at Lamb's Book of Life, literal ba yun? Literal po ba yun? Kung literal po, ano po yung spiritual siya? Ano yung paano? May tanong po si Sister Jo. Sino pong gustong sumagot? Ang tanong niya po is, ang Book of... Ayan na si Brother F. Paki-closing prayer. May tanong Brother F, hindi mo nasasagutin? Nawala nga yung signal ni Sister Jo eh. Pagkatapos, Hindi, ikaw. Ikaw ang nawala. Ako ba'y nawala? Opo, nagantay po kami sa inyo. Paki-closing prayer muna, saka mo sabihin yung tanong mo. Pero bukas mag-aga kayo, no? Sige po. Related ba yung tanong nyo? Pero mamaya kailangan magtanungan din kayo eh. Sige, paki-prayer muna. Tapos pakikinggan ko yung tanong. Kung mababaw kayo sa sagot. Kung malalim ako, sasali ako sa sagot. O sige po, tayo manalangin. Yes Lord, maraming salamat Panginoon sa pagtatapos na aming gawain. Ngayon Panginoon, naway i-bless mo ang bawat isa Panginoon, bawat kapatiran na nandito Panginoon. At maraming salamat Lord sa iyong kabutihan Panginoon. Tulungan mo kami Panginoon na patuloy din namin gawin at gampanan Panginoon naming mga gawain at patuloy kami nagsisikap Panginoon. Panginoon, maraming salamat din Lord hanggang sa araw ng bukas Panginoon. Ingatan mo din Lord aming mga kapatiran na makadalo sa gawain Panginoon. Maraming salamat sa gabing ito. Ito po aming samtalahin sa tayong pangalan Jesus. Amen.